Hello! Hello po, Papa Jackson. Magandang umaga. Good morning po. Good morning. Pakilakas naman yung boses, sir. Oh. Mahina. Hello po. Good morning po. Good morning. Sino, Yes po. sino ka naman? Jan po. Jan. Oh, parang buloy ba ang tawag pag kapangalan? Tama ba? Buloy, no? Buloy, pag inuulit po. Or katukayo. Katokayo. So, ang Jan ay buloy. Tama ba ako? Hindi ko po sure. Papa Jackson. Ano yung Jan mo? Jan, ganon? Yes po. Papalakpakan natin, mga kaibigan. Nag-isip. Oo. Yun po. Guide nyo na lang po, Papa Jackson. First Okay time ko lang. lang po. Kumalma ka lang. Ilang taon ka na, Okay Jan? 31 po. 31. Nasaan ka ngayong gabi? Marikina City po. Marikina. Okay. Nag-dinner ka na ba? Yes po. Opo. Talaga. Anong favorite mong gulay? Okay po. Gulay. Oo. Chapsuy po eh. Chapsuy. So mixed veggies. Mahilig ka sa gulay. Yes po. Nakatikim ka na ba Kailangan ng din. patola? Ay, double meaning po ba yan? Depende. Patola, ginisang patola po ba? Anong pa pwedeng double meaning ng patola? Kasi hindi ko na... Hindi, joke lang po, Papa Jack. Pero yun, kinakalma ko lang po yung sarili ko. Paano naging double meaning yung patola? Anong joke ko doon? Patola, kumakain ka patola, may miswa, ganon. Ay, opo. Masarap Opo, yun! with, may meatballs o kaya Hindi may pa pwede siomay. magka-meatball! Hindi ako kumakain ng karne. Patola Ay, lang okay. tsaka ng miswa. Ang sarap no, no? Ayoko ng sotangon, gusto ko miswa. Tama. Tapos may Oo. patis tsaka silip po. Hindi ako kumakain ng patis kasi nga isda yun, bawal yun. Ay, okay. Okay po, okay po. Patol, ang sarap no, ng miswa at patola. Woo! Ano ba mga Malapot, gusto ko? lapot. Chapsuy, gusto ko rin chapsuy. Ang sarap no. Masayote, bell pepper, diba? Broccoli. Yes. Mali ang basa mo, Brad. Hindi broccoli. Paano po Hindi ba? yung 3 syllables. 2 syllables lang yun. Broccoli. Broccoli. Yan, Tsaka di ba? yung yellow na parang cauliflower. Anong parang? Cauliflower talaga yon. Baka naman ang nilagay ng nanay mo dyan ay sunflower, ha? Hindi, iba yon, ha? Mm-mm. Okay. Opo, ang basa puro na hindi broccoli. Broccoli. Diba? Broccoli. Oo, diba? Okay po. Tingnan mo, nagiging social, diba? Broccoli. Kita mo, diba? Yes. Yung comfortable, gawin mong comfortable. Comfortable. Yeah. Yeah. Ganun, John, Brad. Tama. Ano mo kamayaman, di ba? Ano ulam nyo? Yes. Buttered broccoli? Okay, yaman mo kagad, oh. With capsicum. Ha? With capsicum. Yan. With Umanghang bigla ang pusa. Oh. Oo, di ba? Anyways, Jan, anong ginagawa mo sa buhay, Parikoy? BPO. Under BPO company. Uy, humina ka. Under BPO. Nakasan Working po ako as a BPO officer po. Okay. May asawa ka na ba? Yes po. I'm married po with one daughter po. Ilan taon na anak mo? She's turning 2 po this year. Ano na? She's turning 2. Turning This 2. year po. Okay. Yes po. Sige. And yun po, hindi ko pa na kung paano simulan Papa Jackson. Pero nakakaranas po ako ng abuse, physically and mentally, or verbal abuse from my wife. I don't know kung ano na po gagawin ko. Hindi po isang beses, pero maraming beses na po. Even hindi pa po siya pregnant po that time, na parang meron na po siyang aura, or parang hindi ko po alam, pero parang lagi po siyang nanindak or aggressive. Okay, wait lang. po. I wanna hear this more properly, Jan. Pwede bang Yep. kulungin mo ng kamay? Pawala-wala eh. Okay. Ayan, how about now po? Yan, sige. I-maintain mo yan, ha. So, kailan, Okay po. gaano katagal na kayong mag-asawa? 2 years po.
Ha? But total kasama yung mag-jowa po kami. Bali 4 years na po kami magkarelasyon. Okay, 4 years na kayo magkarelasyon. 2 years magjowa, Yes. 2 years na kasal. So, Yes po. ba't kayo nagpakasal? Dahil nagbuntis siya o... Yes po. Okay, okay. Nabuntis ko po siya. Alright. Kailan ka pa niya sinasaktan? Nagsimula po yun nung napansin ko na po nung mag-jowa pa lang kami. Pag may argument po kami, sobrang aggressive po siya. Pero Mhm. syempre, dahil love po, hindi ko na lang po siya. Basta ang gusto ko lang magkabati kami. To the Mm. point na pag galit siya, isasarado niya yung door ng apartment. Natatakot po ako. And may mga like, sisirain niya po yung gamit or laptop na ginagamit ko sa work. Okay. Pero So, naging okay po kami. And nung yun, mhm. nabuntis po siya in front of her mother and sister. Okay. Sinasampal niya ako, sinisipa. Then yun, kinakalmot sa likod. Inaawat po siya yun ng mother and sister niya. Then nung nanganak na, akala ko, binigyan ko po siya ng benefit of the doubt. Sige, sabi ko baka postpartum. Pero mas tumindi pa po. Sinasampal niya po ako at sinasapak niya po ako sa mukha in front of our daughter, their baby. Which is yun po yung pinaka hindi ko na po gusto kasi nasasakyan po ng baby. Developing po yung baby namin syempre. Tapos yun yung nakikita niya. Lumayas po ako noon. Almost 3 months po ako na umuwi sa amin. No contact ako. Pero siya po nag-reach out ulit. Mahirap po sa part ko kasi sobrang love ko po talaga yung anak namin. And para sa akin po, assessment ko lang po, parang medyo narcissist siya. And ginagamit niya yung anak namin para gantihan ako mentally. Kasi alam niya hindi ko kaya tiisin. So nagbalikan po kami after 3 months. Though yung parents niya, especially mother niya na sinasabi na, i-vowsy mo na yan. Kasi aware din sila na ganun din yung anak talaga nila. I-vowsy ko daw pero hindi ko po ginawa. May mga friends din ako nagsasabing i-reklamo ko na daw, blah blah blah. Pero hindi ko po ginawa kasi lagi niya pong tinatakot na iuwi po sa province siya, tsaka yung anak ko po. Which is hindi ko po talaga kaya mapalayo. But naulit, so nagbalikan kami. Then naulit na naman po, umalis na naman po ako sa tinitirahan namin. After 2 months, nag-reach out na naman siya, gano'n na naman, malambing. Then nung nakuha na naman niya yung loob ko, same treatment, silent treatment pag galit, irritable pag kakausapin ko. Basta parang pagdating sa ibang tao, ang good mood niya pagdating sa akin, kahit answerable by yes or no lang po, lagi siyang galit. Sinasabihan niya po ako ng ang liit ng utak ko, ang bobo mo talaga, wala akong emotional intelligence. Binibilital niya po ako. Sometimes kahit sa front po ng mga peacemates namin. Ayun po. And nung nakaraan lang po, Papa Jack, umalis na naman po ako kasi sinampal na naman niya po ako sa face. Alam ko po, hindi ko po agree sa akin. Pero Papa Jack, napuno na rin po ako. Nung pagkasampal niya po na sobrang lakas, nakita ko po ang anak namin umiiyak. Nag-blackout na po ang paningin ko, Papa Jack. Nasaktan ko rin po siya. Pero isang lang po, alam ko mali, kahit isa or kahit ilan man. Pero nag-blackout sa tinagal-tagal ng pagtitiis kong pananakot niya, Papa Jack. Alam ko hindi yun reason, pero nakaganti po ako na hindi ko na-control yung sarili ko. Sobrang pagtitiis po. Then, yun. Sinapak niya ulit ako. Kaya medyo maga yung mata ko. Then, doon na ako nag-decide na umalis na lang at umuwi ulit. Ang wino-worry ko lang po, sinabihan ko siya na huwag mo na lang sasaktan ang baby natin. Kasi napapansin ko sa'yo, pag umiiyak ang bata, maiksi ang pasensya mo. O sige, nandun na tayo sa nahihirapan ka din sa bata. Pero bata yan, di naman niya yung ginusto na mag-iiyak, mag-seek ng attention natin pag umiiyak. May time po na nasa sasakyan kami, iyak ng iyak po ang anak. Tinakpan niya po ang bibig. Hindi po ako makareact, pero nagalit po ako sa loob ko kasi hindi po tama. Then,
may time po na 2 months old pa lang ang baby namin, hinihele niya po. Ay iyak ng iyak. Parang sumigaw siya na tama na. Binanggit niya ang pangalan ko, sabi tama. Lalong umiyak po ang bata. Ngayon po ang anak po namin, Papa Jackson, kada magpe-play siya, lagi siyang sorry mama, sorry mama. Kahit po, hindi wala naman siyang ginagawang mali. Na-trauma po ang bata kasi minsan nagpe-play kami, pag kunyari tumba niya yung toys, sorry mama, kahit wala naman po doon yung wife ko. Kasi minsan nasa office po. Naawa po ako sa anak namin. At mahirap para po akong tino-torture ngayon kasi malayo po ako. Sobrang close po kasi talaga sa anak namin dahil mas madalas po kasama ko. Dahil work from home po ako. Mas kasama ko lagi yung anak namin. Para po akong tino-torture, Papa Jackson. Kasi miss na miss ko na po yung anak ko. Hindi po ako makatulog na hindi siya katabi. Paano Namimiss malayo? ko Ba't po ka, yung ba't ka malayo? Naghiwalay na kayo. umalis po na talaga ako. Nag-walk away na po ako. Papa Jack, aware din po kasi ako before. Pero hindi ko na-apply sa sarili ko yung mga alpha male something stoicism. Tinry ko po kasing aralin para dahil po dun sa sitwasyon ko. Kasi natotrauma na rin po ako sa treatment ng wife ko. To the point na sinabi ko na din sa mga parents niya na di bali na lang ho na masunog na lang ho ako sa impyerno kaysa ho makipagbalikan po ako sa anak. Pero hindi ko rin po nakaya dahil miss na miss ko po yung anak ko. So, tiniis ko po na makipagbalikan. Sa umpisa okay, then bumabalik po talaga siya Okay. sa dati. Sobrang aggressive po. Talagang nanggigigil ang eyes niya. Talagang ang mouth niya talagang may gigil. Ako po kasi hindi po palalaban na tao. Kahit sa lalaki, hindi po may pagsantukan or what. Pero yun po. May time po na binasag niya ang phone ko kasi nagpicture po ako ng mga kalmot sugat. Pero may peklat po ako sa likod. Yan. Nalaman niya na may mga evidence ko. Sinira niya ang phone ko. Yun lang. Ano po bang dapat na po ba talaga? For the sake na lumaki yung bata, baka kasi ma-inherit ng bata yung actions pag nakikita niya lagi na ganun ang mama niya toward sa akin. Yun lang po. Okay. This is very unfortunate. Sobra po. Kailan kayo naghiwalay? Last night lang po. Last night. Okay, so, ano nga to? Tawag nito? John. Ano ang kadalasang kinagagalit niya? Ano trigger niya? Hindi ko po alam, Papa. No. Hindi pa pwedeng, Okay. Hindi ka pa pwedeng clueless dito. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin, hindi mo alam. Oo. Anong kadalasan? Baka sa presensya ko. Kasi, Papa, when it comes to household chores, more on ako po sa hugas, sa ligo, sa paligo sa bata, sa linis ng pupo. Okay, wait lang. Kagabi nag-away kayo. Anong pinag-awayan niyo last night? Yan na, Papa Jack. May kinonfirm lang po ako sa kanya. Na? Answerable by yes or no. Anong kinonfirm mo sa kanya? Then, kasi po may binabaklas po akong item. Sabi ko, kunin ko na to. You wait. Then, tapos nakita niya, yun lang, dalawang item yun. So sabi niya, ba't di mo pa kinuha yung isa? Sabi ko, ay kukunin ba? Isama na ba? Tapos ang lalim ng hininga niya, parang yung nainis ba? Parang huminga ng mala. Sabi ko, bakit ka naman naghinga ng malalim? Yes or no lang naman ako. Kasi sa sobrang trauma ko na siya sa kanya dati pa, parang lahat na lang kailangan kong i-confirm muna kasi para siyang supervisor, masyado siyang fault finder. Like, kailangan Anong work mo? masisisi Anong work pag mo dyan? sa BPO po. Nga pala. Siya, anong work pala niya? Same po, same. Same. Okay. Then, pero iniintindi ko pa rin po yun lahat. Sige, baka postpartum, binibigyan ko pa rin siya ng benefit of the doubt. Pero yung pananakit na po sa akin at medyo iba po yung treatment pag
hindi niya po kaya ng ma-tolerate yung mood ng baby, dun na po ako worried. Mm. And sabi ko nga sa kanya kagabi, hindi rin ako magdududa kung dadating yung time na baka saktan mo na din ang anak natin. At tinatakot niya ako na uuwi na lang sila ng province. Hindi ko kaya mapalayo sa anak ko. Pero alam ko po wala rin akong Okay. um, say. Wala ka ring ano? Wala rin po akong say. Alam ko po sa batas since 2 years, magto 2 years old pa lang po yung bata. So, Oh, ang pero pag mother nag-file yata, ka ng custody complaint para pa sa iyo, given the basis of the experience, there's a possibility you can get the child. Kung merong ganyang ano. Kasi pwede mong ano yan eh, pwede mong i-cite yan eh. Pwede yan. But okay po. that's on a legal, no? Actually, yan ang worry ko ngayon. Actually, hindi mo kita iniintindi eh. Yung sa'yo naman, no, hindi naman sa Totoo ano po. ha, hindi naman sa I'm brushing this off, di ba? Oo. Yep. Pero Yep. alam natin na this is more of a wounded ego more than a physical, more than the physical bruises. Tama na? Tama po. Hindi mo I na agree. hindi mo na iintindihan kung bakit kailangan niya manakit, 'di ba? Kasi I think your ego is more wounded than you physically. I'm not saying tama. I'm just saying yun ang iniinda mo Mm. ngayong gabi. Tama? Yes po. Mm. Opo. May part po na gano'n pero parang tiniis ko na rin po parang binabalewala ko na rin po yung pananakit niya. Bumabalik pa rin po ako sa kanya pero same pa rin po yung treatment. Mm. So parang naisip ko na po na this time parang need ko na rin po i-redeem yung sarili ko dahil sobra po akong nabilitil. Well, I think no, Na, having this conversation tonight, pakiramdam ko yep. naman buo na yung loob mo na makipaghiwalay. Hindi na yan ang pakitanong mo sa akin eh. 'Di ba? You are already on your way out eh. I don't believe that you still need anything from me. Hindi naman para magtanong ka kung makikipaghiwalay ka o hindi. No? I think last night, no, you have consumed the last, yung last reasons mo of staying with her. Siguro yun na yung last, Yes. no? Oo. No. Alam mo, may mga relasyon na volatile talaga. Not at any point I am trying to lawyer this girl, ano. I hope that she finds help. I really hope, ano. I Yes. hope that she finds help kasi importanteng ma-address niya yung anger issue niya. No? Alam mo, anger Yes, issue is exactly. actually a very integral part of or sign of immaturity. No? It's our inability to process ano tawag ito, yung rationalities, no? Yan Mhm. lang naman talaga ang anger issues. Yung inability natin na mag-isip ng na maging rational, no? Yan talaga 'yon. Yes. And may mga tao talaga na may anger issues, no? And it manifest yung anger issues nila physically. Di ba? Yes po. So, wag na nating itanong kung babalik ka o hindi. Alam natin, di ba na, hindi ka babalik. Opo. Pagod Okay. na rin po ako talaga. Well, if you are Na really serious about, kasi alam mo ang worry ko ngayon, Jan, no? May real worry tonight is the welfare of your baby. Nothing more, nothing less. Yes. Yun Exactly. talaga yan. I think you Okay. have to go to the police or I think DSWD to file a custody a custody claim para sa anak mo. Okay po. Oo. DSWD. Yes, kasi you have, alam mo pare ko, I do not want at any point that you are going to jeopardize the welfare of your daughter or son when in fact may pwedeng nagawa ka pala. Yes. Di ba? Pag iba po ba ang pausi? Like, VAUSI is women's po. fundamentally for women. Yes. Yes, So, VAUSI. DSWD. Yan. Yan. VAUSI is fundamentally for women. Okay. Mm. Ayun lang naman po. So, mas naliwanagan na lang po ako talaga. Mas naging
concrete na rin po talaga yung decision ko. Ganito, may nabanggit ka kanina, very touchy itong Yes po. subject na ito, but Yes. let's talk about this now. Tinry ko maging alpha. Sabi mo kanina, no? Tama? Yes. Yes. Okay, Yes. okay, ganito. Huwag ka magagalit sa akin, ha? Ay, oo naman po. Okay. Yan. Being an alpha male is not something you can learn. It's either you are or you're not. And walang masama kung hindi ka alpha male. Hindi ka bawasan yun, no? Kasi we are trained by the society na pag hindi ka alpha male, parang hindi ka buong lalaki. It's not. Hindi totoo yan. No? Hindi totoo yan. No? Alpha male only refers to your some men's ability to initiate movement, actions, and kumbaga yung without any assistance from anybody, yung kaya magpasunod ng iba, no? It's mostly about your ability to take on leadership regardless. This is very important, no? Regardless kung may naniniwala agad o wala. That's just being the alpha male, ano? Alpha male is a trait where it simply dictates that you are uncompromising, no, with a lot of things. Yun lang yun, no? Walang ibang kahulugan yan na pag define mo na alpha male ka, it doesn't mean you are better than other men, no? Because may mga, kasi alam mo naman yan sa panahon ngayon, di ba, social media age, di ba, sabi ng ibang nagmagaling-galingan, pag hindi ka alpha male, beta ka daw, no? Parang ikaw yung OEM ka, no? Parang ikaw yung copycat ng, hindi totoo yan, di ba? Kasi marami ring mga lalaki ang complementary sa partner nila. For example, 'di ba, may mga lalaking hindi ganoon ka-aggressive, walang gaanong initiative when it comes to a lot of things, pero good supporter sila ng mga asawa nila, ng mga girlfriends nila. 'Di ba? Oo. May mga ganoon eh. So you cannot pagkatao mo na hindi ka maging assertive, no? Pagkatao mo na hindi ka maging aggressive. Kung pagkatao mo na you would rather stay on the sidelines and support a partner, hindi para baguhin mo yung pagkatao mo for you to fit in the life of another person. I don't think that's fair sa kahit kaninong lalaki. Okay. Alright? Feeling ko naman nung time na ginagawa mo ito, you were just that frustrated kasi you were trying to take on the leadership, Yes, sa mas relasyon. mataas po kasi yung masculine energy ng wife ko. Ay, napapansin ko po. Yun po. Di ba? Yeah. So tama ako na I completely agree with you na siguro walking away from this toxic, no? And volatile, yes, exactly. no? Actually, more than toxic, volatile kayo eh. Walking away from this toxic and volatile relationship is the best course of action kasi nag-umpisa ka ng gumanti. Yun nga po eh. Yun yun Which eh. is Diba? sobrang... Yun yun. No? Yun yun. No? Kasi kung tatanungin mo ako, papadyak, mali ba ako? Bakit kita sasabihin mali? Kaya gumanti ka lang naman. Diba? Pero hindi pa rin para i-tolerate natin. Exactly. Diba? Oo. Kasi ibang usapan, deserve ba niya na ginantihan mo siya? Well, having a taste of your own medicine is not always bad. Pero ang ending niyan, baka one day, it will become a norm sa relationship ninyo. Baka one day maging normal na siya na when you are frustrated, when you are angry, hindi na lang siya kahit ikaw. Diba? Ganun ka na mag-react. Yes. Kasi alam mo, tayo bilang tao, no? I want you to remember this. No? We have this power of assimilation. Narinig mo na ba yan? Ano po ulit? Power or no, the ability to assimilate. No? We tend to unintentionally copy or assimilate yung nakapaligid sa atin. Halimbawa, sama ka ng sama sa mga kaibigan mahilig mag-bike. One day, bibili ka ng bike. Ganun yun, Okay, di ba? Oo, biking era, ganun. Pagsama ka ng sama sa mga tao mabisyo,
chances are pwede magbisyo ka. Tama po. Tama. Because the people around you could be your biggest influence. At dyan lamang yung Yes. mga alpha male kasi hindi mo sila pwedeng impluwensyahan. Diba? Totoo po. Kung sama ka ng sama sa mga taong mahilig sa art, one day magpe-painting ka na rin. Science yan, Brad. Tama, ma-absorb mo yan. Ano? So, Totoo, ang totoo. kinakatakot ko, one day, it will become normal sa inyo na pag nag-away kayo, magkasakitan na lang kayo. Magiging way of life Totoo ninyo. And if that day happens, it's a very, very sad day. Yung iniingatan mo makita ng anak ninyo nagkasakitan kayo, part ka na ng problema. Yan nga po eh. Mm-mm. Mm. Nagiging part ka na ng Yung po problema. yung inasan talaga. Yung po talaga ayaw masasaksiyan talaga. No? Mm-mm. Ano? Yun lang yung akin. Ano. I just want you to make sure. Kasi hindi naman para ipagpilitan ko sa iyo to. Sige lang po. Diba? Yes. I really believe, diba, that you are more interested to have this accomplished than me. So please, have the welfare of your daughter looked after. I will. Yes po. Yun lang yung akin. No? Go to DSWD, mag-file ka ng custody claim sa anak mo. I-cite mo yung mga bagay na yan. Kasi that's what I worry about. Papa Jack, despite po ba na nakaganti ako sa kanya, baka po kasi ilaban niya yun sa akin na yun po yung makukonsensya rin po. No, hindi ko kayang sagutin yan. No? The court will determine that, not me. Okay. Mm-mm. Mukha ba akong judge sa inyo, ha? Mukha ba? Hindi naman. Okay. Yes po. Yep. And one last thing. Yes. Okay. Okay. Ito pinaka-importanting feeling ko sa ito. Ha? If the direction now is maghiwalay kayo, if you can, only if you can, magkaroon kayo ng usapan. Have that sober conversation with each other na you're doing this because it's only bringing out the worst in the two of you. Kailangan po ba yun agad-agad? Or pakalmahin muna? Take your time. No, when you've come to your senses. Okay po. I will. Hindi kailangang agad-agad. But have that, no? You owe it to each other na pag mag-usap kayo, ng sober kayo, di ba? When cooler heads can prevail. Okay. Noted po. Whatever arrangement you will have after this, I hope it's for the best benefit of your kid. Thank you so much po. Alright? Yes. Maraming salamat, pare ko ang Janjan. Maraming salamat din po and sa listeners and viewers po. Bye-bye, pare ko. Good night po. Good night. Bye-bye.